Huwag kang magse-celebrate ng Valentine's Day kung hindi mo alam ang tunay na kahulugan nito. Yes, tama ang narinig nyo. Huwag kang bumili ng bulaklak. Huwag kang mag-post ng sweet quotes. Huwag kang mag-candlelight dinner. Kung ang alam mo lang tungkol sa February 14 ay about sa chocolate or sa puso. Dahil po ang araw na ito ay hindi nagsimula sa roses. Nagsimula ito sa dugo. At kung hindi mo alam ang katotohanan ito, baka ang sineselebrate mo ay hindi pag-ibig, kundi kultura lamang. Paano ba nabuo ang Valentine's Day? Sa ilalim po ng malupit na pamumuno ni Emperor Claudius II ng Roma, ang imperyo ay desperado sa mga soldado. Naniniwalang emperador na mas mahusay makipaglaban ang mga binatang lalaki kaysa sa mga may asawa. Kaya naglabas siya ng kautusan na bawal magpakasal ang mga kabataang lalaki. Isipin niyo po yon, ginawang iligal ang pag-ibig, ginawang krimen ang kasal, ginawang bawal ang tipan na itinatag ng Diyos. Pero may isang pari po na hindi pumayag. Ang kanyang pangalan, Saint Valentine. Tahimik po siya na kumikilos. Walang dekorasyon, walang ingranding selebrasyon, walang social media. Sa mga lihim po na silid sa ilalim po ng panganib na ito, pinag-iisa niya ang mga Kristiyanong magkasintahan sa banal na sakramento ng kasal. Bulong ng panata, simpleng panalangin, tipan sa harap ng Diyos. Hindi po niya tinanggap na ang estado ay mas mataas sa batas ng Diyos. Sabi nga no, in Acts 5:29, dapat sundin ang Diyos kaysa sa tao. Kaya para kay Saint Valentine, ang pag-ibig ay hindi kahinaan. Ang kasal ay hindi hadlang sa tapang. At walang emperador ang may kapangyarihan na sirain ang tipan na itinatag ng Diyos. Dahil po sa pagtatanggol sa Kristiyanong kasal, hindi po dahil sa romance, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa katotohanang ang kasal ay sagrado, pinilit pa rin ni Saint Valentine kung ano ang nararapat. Maliwanag naman po na in Genesis chapter 2 verse 24, ang lalaki ay iiwan ng kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ito po ang pinanghahawakan ni Saint Valentine, na ang kasal ay hindi imbento ng gobyerno. Ito mismo ay itinatag ng Diyos. At nang ipinagbawal po ito ng emperador, tinanggihan ni Valentine ang batas na iyon. Ayon nga po sa tradisyon, habang siya'y nakakulong, nakilala niya ang anak na babae ng kanyang jailer na bulag. Ipinagdasal niya ito at ang babae ay nakakita. Hindi po ito kwento ng romcom. Ito po ay kwento ng pananampalataya na bago siya bitayin noong February 14, nag-iwan siya ng sulat, "From your Valentine." Kinabukasan, pinugutan siya ng ulo. Kaya sa susunod na pakita mo ang puso at teddy bear sa February 14, alalahanin mo, ang araw na ito ay hindi tungkol sa pansamantalang kilig. Ito ay tungkol sa sakripisyo. Ang mundo po ngayon ay nagsasabing love is feeling, love is attraction, love is chemistry. Pero anong sinasabi ng Biblia? 1 Corinthians 13:4-7, ang pag-ibig ay matiisin, mabait, hindi makasarili, hindi naghahanap ng sarili niyang kapakinabangan. Ang pag-ibig po ayon sa Diyos ay hindi self-centered. Ito po ay sacrificial. Ika nga in John 15:13, walang hihigit na pag-ibig kaysa sa mag-alay ng buhay para sa kanyang mga kaibigan. Iyan po ang ginagawa ni Saint Valentine. Malinaw po ito na ang February 14 ay hindi po lisensya para sa kasalanan. Hindi ito araw para sa immoral na relasyon. Hindi ito justification para sa trial marriage or sa live-in or sa premarital sex. In Hebrew 13:4, sinasabi, igalang ng lahat ang pag-aasawa. Kung ang selebrasyon mo ng Valentine's Day ay naglalayo sa iyo sa kabanalan, nako po, hindi iyon diwa ng Valentine. Sa panahon ngayon, mas uso na kasi ang situationship kaysa sa sakramento. Mas uso ang convenience kaysa sa commitment. Mas uso ang passion kaysa sa permanence. At ang araw ng Valentine's Day ay ginawang komersyal na industriya. Pero si Saint Valentine po, hindi siya namatay para sa flowers. Namatay siya para sa tipan. Itinuro po ng simbahan na ang kasal ay sakramento.
Ito po ay tanda ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang simbahan. In Ephesians chapter 5 verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Iyan po ang standard. Hindi po ito butterflies, kundi krus. Si Saint Valentine po, hindi patron ng casual romance. Siya po ay patron ng matapang na pag-ibig. Ang pag-ibig na handang maghintay, magtiis, magpakasakit, maging tapat. At ang pag-ibig po na hindi umatras kapag mahirap na. Kaya kung magse-celebrate ka ng Valentine's Day, tanungin mo ang sarili mo, ang relasyon ko ba ay papunta sa kasal? Nirerespeto ko ba ang katawan bilang templo ng Espiritu Santo? May commitment ba? Or puro emosyon lamang? Kung wala, baka kailangan mong pag-isipan muna. Ang Valentine's Day po ay hindi lang para sa may karelasyon. Ito po ay paalala na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa Diyos. In 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kung hindi ka pa handa sa covenant, handa ka ba sa kabanalan? Ang Valentine's Day po ay hindi lang date night. Ito po ay pagkakataon na i-renew ang inyong panata. Hindi lang po I love you, kundi I choose you again. Alam mo ba kung bakit madalas tina-target po ng kultura ang kasal? Dahil po ang kasal ay larawan ng tipan ng Diyos. Kapag nasira ang konsepto ng kasal, nasasaktan ang pamilya, nasasaktan ang simbahan, nasasaktan ang lipunan. Kaya ang pag-alala kay Saint Valentine ay pag-alala sa digmaan para sa kabanalan. Huwag ka pong mag-celebrate ng Valentine's Day kung hindi mo alam ang tunay na kahulugan nito. Hindi po ito araw ng romance, hindi po ito araw ng pansamantalang kilig. Ito po ay araw ng sakripisyo, araw ng tipan, araw ng matapang na pag-ibig. Isang pari ang pinugutan ng ulo dahil nanindigan siya na ang kasal ay banal. At ngayon, tayo ba ay naninindigan din? Kung natutunan mo po ang tunay na kwento, i-like ang video na ito, i-share ito sa mga nagse-celebrate ng Valentine's, at i-comment po, love is sacrifice. At ngayong February 14, huwag lang magbigay ng bulaklak. Magbigay ng commitment, magbigay ng respeto, magbigay ng kabanalan. Dahil po ang tunay na pag-ibig ay hindi po nasusukat sa presyo ng regalo, kundi sa lalim ng sakripisyo. God bless po sa ating lahat. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.